today's video mga idol ay gagawa tayo ng DIY portable power station. Para sa mahilig mag-camping na low budget lang tulad ko, tuturuan ko kayo kung paano gumawa at mag-assemble ng DIY portable power station na sobrang mura, na hindi mahirapan ang bulsa mo sa pagbili ng mga kailanganin natin ng mga materialis. Pero mga idol ay halos kapareho lang din ng performance, halos ng pagkukumparahan natin na model ng power station. Simulan natin mga idol, papakita ko sa inyo kung ano mga kailangan nating mga pyesa. Siyempre, kasama na rin ang mga tools na gagamitin natin sa build na ito mga idol. Tara, simulan na natin. Let's go! At eto na yung mga kailangan natin. Nakakarton pa siya. Yung iba ay nabuksan ko na at tingnan ko na. So first of all, kailangan natin ng wire stripper, ordinary lang. Tapos kailangan natin ng gunting, baka kailangan na natin yan mamaya. Tapos lighter, syempre kailangan natin to mamaya. At double-sided na pandikit, kailangan natin to. Syempre kailangan din natin ng cutter blade, pangbukas syempre. Tapos ito na yung mga components natin mga idol. Sobrang dali ng gagawin natin ngayon. Meron lang tayong tatlong basic na mga components na talagang kailangan mo mga idol. Pero may mga dinagdag lang ako para mas gumanda at mas malinis yung setup natin. Syempre, kailangan natin ng baterya. Yan. Ang gagamitin natin baterya mga idol ay lead acid na 100 amp hour na battery. Siyempre 12 volts yan mga idol. Ito na yun. Sobrang bigat. Hindi ko lang alam kung ilang kilo to. Siyempre by the end of this video mga idol, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko lahat sa build na ito. At i-compare natin siya sa ibang models ng power station na mga branded na halos kapareho ng capacity. Siyempre, after sa battery ay meron tayong power inverter. Ito naman yung magbibigay ng power dun sa mga devices natin na isasaksak natin tulad ng mga laptop, tulad ng mga ilaw na i-charge natin, yung i-charge natin ng mga GoPro, yung mga drones, at ibang mga gadgets mga idol na pwede natin isaksak. So dito yan. Ito yon, Bosca 500. So ito 500 watts lang yung binili ko kasi yung mga electric fan naman ay nasa 50 watts lang. Yung laptop halos ganun lang din. Ang pinakamabigat na posibleng isaksak ko dito ay rice cooker na maliit mga idol, which is nasa mga 300 watts lang. Kasyang-kasya na tong 500 watts mga idol. Siyempre, sa loob ng box ng inverter natin ay merong power cord, positive and negative. Tapos may clamp siya, pero hindi natin gagamitin ito mamaya. Papalitan natin yan. At syempre, panghuli ay ito naman yung charger. So, yung gagamitin natin is i-charge natin sa pamamagitan ng pagsaksak sa wall charger sa bahay natin. So, hindi ko na ito lalagyan ng solar charge controller mga idol kasi hindi ko naman balak na mag-charge via solar. So, ang gagamitin natin ay itong 20 amperes na intelligent display charger. So, yan. Ito yung gagamitin natin. So, may mga indicator na siya. Okay, on-off, switch, 12 volts, 24 volts, merong auto, tapos merong fast. 20 amperes siya at meron tayong 100 amp hours na battery, more or less, mga 5 oras siguro. Correct me if I'm wrong mga idol, hindi ko lang sure kasi first time kong mag-build na ganito mga idol. So, ilalagay natin dyan, isa-set up natin ng sobrang simple lang din mga idol. Uunahin natin tong solar power inverter na 500 watts. Didikit natin dito sa mataas na bahagi ng ating battery. So, siguro ganyan mga idol. Sa pamamagitan ng double-sided tape na ito. So, sana dumikit. So kung may mali man akong magawa ay baka sumabog ito mamaya. Pero marami akong pinanood na video sa YouTube. So sana yung napanood ko ay tama. Okay. So mamaya na natin tanggalin to kasi baka hindi sakto eh. Yan. So ito rin ay lalagay natin dito. So ganyan siya. Ang una nating i-wiring ay itong positive negative ng inverter mga idol. Last na yung charger Unahin natin yung inverter. So meron pala akong binili na mga
iba't ibang components dito. Papakita ko sa inyo ha. Meron akong biniling shrink tube para sa pantago ng mga joints na mga wiring natin para malinis tingnan. Tapos meron akong biniling fuse holder na may laman na 20 amperes na fuse kasi ito ay 20 amperes na charger. So partner yan. And then meron tayong switch kasi gagawin ko na may switch ang itong charger. Gaya ng sabi ko kanina ay puputulin natin tong clamp. Hindi natin gagamitin yan kasi papalitan natin ng ganito. So ganyan siya. So pwede kayong makabili niyan sa Shopee or sa mga electrical na mga tindahan. Ako binili ko lang dito malapit sa amin. So gamit ang wire stripper ay tanggalin natin yung balot ng ano. Wire. Ipapasok natin yung kasama yung wire. So ganyan siya. Yan. Pero bago natin ipasok ay lagyan natin ng gamit ng gunting, putulan. Siguro sakto na yan, ganyan kahaba. Tapos pasok natin yan. Tapos pasok natin to. Tapos kailangan ko ng pamukpok. Teka, kuha ko martilyo mga idol. So ayan, may martilyo na tayo. Ito na yun. Medyo maluwag siya. So kailangan nating pupukin ng martilyo. So okay na yan. Gamit ang lighter ay papainitan yan para mag-shrink. Next, yung negative naman. Saan na ba? Yun. So, same process. Putulin yung clamp. Pagkatapos ay balatan ang wire gamit ang wire stripper. I-cover ng shrink tube. Tapos painitan. Okay na yung sa power inverter. Next naman, na gagawin natin ay ganung proseso lang din, pero this time sa charger naman. Ang kaibahan lang nito ay maglalagay tayo ng fuse. Negative muna yung unahin natin kasi mamaya yung positive, lalagyan natin yun ng fuse. Okay? So, ganun din. Balatan, tupiin, lagyan ng dulo, balik ang shrink tube, painitan para mag-shrink. Shrink tube nga eh. Medyo maluwag lang kasi maliit yung wire. Okay. So, syempre, sa positive naman, hindi ko muna puputulin yung wire ng charger mga idol kasi sayang. So, iligpit na natin ng maayos mamaya. Ganon din dito sa fuse holder na may wire. Tapos, itong sa kabila, so urong nyo ng konti yung shrink tube pala mga idol na hindi siya lalagyan ng bolt mamaya pag-igpit. So, painitan natin. So, ayan, natapos na natin yung mga wires natin at ilalagay natin, ako lang pala, ilalagay ko na mag-isa ang mga connection mga idol. So, ang unahin natin ay ang negative. So, ito, tanggalin natin to. Yung isang dulo, lalagay natin dyan. So, ayan, nakabit ko na yung negative mga idol. Ngayon naman ay ididikit natin tong double adhesive tape dito mismo sa taas ng power station. Actually, ito mga idol, temporary lang muna. For the sake na mapagana lang talaga natin tong setup na to mga idol. Baka ilalagay ko to siya sa isang box pag may makita akong sakto sa setup natin. So, ganyan lang, double-sided, didikit. Diin.
Sakto. Ito naman. Pwesto. Diin. Ba't ayaw? Palpak. Medyo mahaba yung paa ng plastic mga idol. So tatabasin ko lang yan gamit ang cutter. So bawasan ko lang yung paa. Subukan ko kung kaya ng cutter. Ang tigas. Tigas pala. Parang kaya naman. Yun. So, tabasin ko lang mga idol. Medyo delikado tong ginagawa ko. Baka dumiretso sa kabila. Dahan-dahanin lang natin. Kung kailan pa na-fix ko na. Yun. Maputol ka. Putulin mo. Ayun. Naku, medyo natupi yung adhesive. Kabila. 3 na lang. Sige. Tabasin mo. Uy, uy. Nabali. Nabali ang cutter. Pero kaya yan. Mahaba naman ito eh. Tabasan lang naman konti. Medyo mahaba kasi yung paa nung plastic mga idol. Tabas na ng konti. Subukan. Yun, lumalapat na yung adhesive. Iduot! Alright. Ayan, nakapix na. So, medyo mabigat siya mga idol. Mamaya timbangin natin kung ilang kilo to yung buong setup. Pero kung napapansin nyo mga idol, lagi siyang nakailaw kahit hindi ko naman ginagamit. So maglalagay talaga tayo ng switch. So gagawan ko muna to ng parang bahay niya. Tapos yung mga connection para pwede nating patayin to. Itong ilaw na to. Dito lang ako maglalagay sa may positive banda. Dito natin ibubutas yung switch mismo. So lagyan ko to ng butas para dito natin padaanin yung wire. Kahit square lang. Okay, so andito na tayo ulit sa may power station at i-wire natin yung switch. Subukan natin kung makukuha natin yung wiring nito mga idol. So puputulin natin ulit yung dito sa may positive. So tanggalin ko lang. Tapos balatan natin yung wire. Ganon din dito sa kabila. Tapos pasok natin dito. Kasya. Tapain ko na lang din. Kasya naman siguro. Okay na siya. Matigas na. Dito naman sa kabila. Habaan ko lang din konti. Medyo malit kasi yung wire mga idol eh. Pero laban lang. Pwede yan. Uy! Sobrahan. Bag natin konti. Maluwag talaga. Tigas na. So subukan natin yung switch kung gagana. Ayaw.
Yun. So yung switch pala ay dito magkatabi. Okay, so ito na yung box. Huwag na lang muna natin i-sticker. Kasi subok lang naman itong mga idol eh. Ang mahalaga ay mapagana natin itong ginawa natin ngayon. So ayan, sasak ko na. Check ulit. Yun. Off. On. Off. On. Off ulit. Yun. Pwede na. Yan. So, nasa na yung double-sided na natira. Maglagay tayo dito. Kaunti. Medyo madikit lang. Pero pwede pa yan. Sa kabila. Buka natin. Ayun. Tatanggal. Yun. So, balik natin yung positive. Tapos, higpitan na lang ulit. Higpitan ko yung gamit ang tools. Maghahanap muna ako ng tools. Matindi mga idol. So, switch. Gagana siya. Dito naman, inverter. Gumana. May fan sa likod. 13.1 volts. Siyempre dito 0 ang reading kasi hindi naman nakasaksak ng charger eh. Off lang yan lagi. I-on lang natin yan pag nagcha-charge tayo. Tapos eto, i-on natin to pag gagamitin natin. At the same time pala mga idol, meron na siyang 220 volts na saksakan para sa mga normal na saksakan, yung mga gamit natin sa bahay. At meron na din siyang USB. So tig-iisa sila mga idol. So kung may i-charge tayong mga gadget, ay pwede na rito. Pero gagamitin ko dito ay itong 220, tapos lalagay na lang tayo ng extension wire na maraming saksakan. So off ko muna, higpitan natin lahat, tapos subukan nating paganahin to. Higpitan ko lang mga idol, tamtaman lang. Kasi baka masira yung battery terminal eh. Basta mahalaga lang ay medyo matigas na siya. Ito, yan. Tapos mamaya na yung mga wire mga idol ha, medyo makalat. Pero ayusin natin yan mamaya pagkatapos nating paganahin. Kasi baka mag-fix tayo ng mga wire. Linisin natin. Tanggalin natin yung kalat. Tapos may mga problema pa pala. So mabuti na ayusin muna natin yung system. Subukan natin on. Gumagana. Yan. Kasi ito naman yung switch na to ay sa pag-charge mismo. So hindi natin magagamit kasi hindi natin sinasaksak sa 220 or sa bahay itong charger ngayon. So nakailaw lang siya ng 0. Pero ito pag ino natin yan ay nakaroon siya ng 13.1 na reading. Meron ako ditong electric fan. Tanggalin muna natin yung mga ibang kalat para mailapag natin tong electric fan at makita natin kung gagana ba siya. Medyo madumi lang. Pero tingnan natin kung ilang watts to ha. Ito ay 60 watts mga idol. 60 watts na electric fan. Saksak natin dito. Tingnan natin kung naka-off. Ayan, nakasaksak na. At subukan natin number 1. Gumagana. Ang sarap. Parang baliktad ang ikot ah. Hindi. Sakto naman mga idol. Number 1 yan. Tingnan natin kung bababa. Nasa 12.8 yung reading. Etong battery na ito mga idol ay bagong bili at hindi ko pa na-charge. Hindi ko lang alam kung ilang oras bago siya ma-lowbat. Pero dahil 100 amp hour siya, eh medyo matagal yun. Medyo malaki yung capacity nito eh. Number 2, 12.8 pa rin. Number 3 natin. Yan, medyo malakas na.
bumaba yung reading ng 12.7 mga idol. Yan. So gumagana yung power station na ginawa natin. Alright. Actually, ang gamit talaga nito mga idol, purpose ko talaga kung bakit ko to ginawa ay pag nasa mga campsites tayo, mahirap matulog sa gabi pag mainit eh. Kaya mas okay pa rin yung electric pan na ganito, malaki. 'Di ba? Kaysa magtiis tayo dun sa maliliit na electric pan na pang-camping. Kaya nga naghahanap tayo ng power station na kayang panda rin ng mga ganitong appliances para magkaroon din tayo ng konting comfort sa pagka-camp natin mga idol. So etong power station na DIY natin ay nagkakahalaga ng 7,400. Sa 7,400 ay meron ka ng power station na 100 amp hours ang capacity. So ang katumbas ng ganitong power mga idol na power station sa mga branded ay nasa 50,000 or 55,000 hanggang 60,000 depende sa brand. Sa mga gusto namang gumamit ng solar sa pagcha-charge nito ay pwede kayong bumili ng solar charge controller na nasa mga 750 yung pinakamura, or kung gusto nyo bumili ng medyo maganda-ganda yung MPPT na klase ay nasa 1,000 plus mga idol. Pwede nyo nang direkta ikabit din gaya ng pagkabit natin sa charger nito, positive negative lang. Tapos kung may solar panel kayo ay pwede nyo na ikabit yun mga idol, magcha-charge na yun. Sa halagang 7,400 mga idol, wala pang kalahati yun sa mga 100 amp hours na mga power station na branded. Pero halos ganun din yung gamit mga idol. Siyempre, yun ay maraming saksakan. Meron yung application kung saan nyo pwedeng i-monitor yung laman ng battery nyo, yung performance. So, sobrang mura. Sobrang layo ng difference mga idol. 100 amp hours. Kaya to siguro ng mga 2 araw sa camping. Depende sa mga gamit ninyo. Pero kami sa pagka-camp namin ay ang mahalaga lang ay rice cooker para medyo bawas sa trabaho during sa pag andun na kayo sa campsite. Tapos, syempre, yung mga i-charge natin mga gadget tulad ng mga GoPro, ng Insta360, syempre yung drone natin. Kailangan natin i-charge yun habang nasa biyahe tayo. At syempre, electric pan habang natutulog tayo. Yun lang naman yung mga kailangan natin. So, ang mahalaga ay meron tayong magagamit. Kasi pag bumili tayo ng 50,000 na power station, mahal nun. Hindi ko kaya yun. So yun mga idol, sana may natutunan kayo. Sa mga gustong mag-build nito ay i-follow na yung ginawa ko. Battery, charger, inverter. Yun lang yung main components niya mga idol. Tapos kung gusto nyo mag-solar na charging, dagdagan nyo lang ng solar charge controller. Yun lang. 3 or 4 na mahalagang components lang mga idol. Kung sa Shopee kayo bumili, ay siguro mas may mahanap pa kayong mas mura nito. So ako kasi, kaya umabot siya ng 7,400. Dito ko lang binili sa malapit sa amin yung mga components. Yung mga nagbebenta ng solar, doon ko binili. Para meron agad mga idol at meron akong may pakita sa inyo, may turo ako sa inyo na ganito. Kaya naman siyang ikarga eh. Medyo mabigat nga lang. Tibangan natin mga idol. Okay. Diba 20 kilos siya? Or konti. Lagpas. Siguro mga 21 kilos mga idol. So hindi nyo man yan bibitbitin kahit saan eh. So ang purpose nito ay pang car camp. Lagi lang siya nakalagay dyan sa sasakyan. Kung gusto nyo mag-build ng medyo magaan na gusto nyo bitbitin, ay pwede naman mga idol. Pwede kayong gumawa ng 150 watts or 300 watts. Tapos meron namang 35 amp hours or 50 amp hours or 65 amp hours na battery. Dahil nasa Davao City ako, ay malamang mas mahal yung mga components ito. Kung nasa Maynila kayo, ay siguradong mas mura yung mga idol kasi doon naman talaga ang bilihan. So, more or less, may idea na kayo kung paano kayo makatipid kung gusto nyong mag-build ng power station mga idol. So ayan, sana may natutunan kayo mga idol. Maraming salamat ulit sa pagsubaybay sa episode natin ngayon at mag-abang-abang lang kayo sa mga susunod na mga camping kasi gagamitin natin at iti-testing natin kung gaano katagal malobat ang power station na na-build natin ngayon mga idol. So maraming salamat.
Once again, ito ang Biyahe with Ken. Ingat kayo palagi mga idol at good vibes lang tayo lagi. Paalam!